Buksan po natin ang ating mga Biblia. I pray na lahat po tayo nakaranas ng kagalakan kasama ang ating mga pamilya ngayong nagdaang Pasko. Ngayon po ay huling linggo ng taong 2025, and as we look back, masasabi lang po natin na napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. It is only by His grace and through His love na tayo po ay naririto ngayon, nakakayanan natin. Amen po ba? Sige po, buksan natin ang ating mga Bible sa Philippians chapter 3. Magsisimula po tayo sa verse 12. Actually, hanggang 21. May oras pa ba? Sige, may oras pa naman. Sige, basahin po natin 12 hanggang 21 po. Pwede po tayong magsalitan para meron po tayong meron po kayong involvement at mawala ang inyong mga anto. Amen? Sige po, ako pong sa 12, 13, and vice versa. Ang sabi po sa Philippians chapter 3, verse 12, "Not that I have already reached the goal or am already perfect, but I make every effort to take hold of it because I also have been taken hold of by Christ Jesus." Brothers and sisters, I do not consider myself yet but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I pursue as my goal the prize promised by God's heavenly call in Christ Jesus. All of us, Let us therefore, as many as we are led, be like-minded, and keep in something you are like-minded, that In any case, we should live up to whatever truth we have attained. join together in following my Therefore, brothers and sisters, as I God's command, learn not to follow the words of those who lead. For I have often told you, and now say again with tears, that many live as enemies of the cross of Christ. their destiny. Their destiny is blind, their eyes are dumb, and their glory is shade, their mind is set on earthly things. But our citizenship is in heaven, and we eagerly wait for a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Who, by We the will power take our Lord and cause Him to be revealed in us to the lives of our Amen. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Ama, inaalala po namin ang iyong katapatan, O Diyos. Ito pong buong taon na nakalipas, O Lord God, kami po ay nasa huling linggo na, Panginoon, ng 2025, O Lord God. At wala po kaming masasabi, Panginoon, kundi ang salitang pasasalamat, O Lord God. Salamat po sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong biyaya, O Lord God. At sumaga pong ito, Panginoon, patuloy na inihabilin po namin ang aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Dalahin ko po, O Diyos, na ito po'y maging katatagan sa amin, Panginoon. Lalo pa po itong magtulak sa amin, O Lord God, to run, O Lord God, for the goal, O Lord God, to press on, O Lord God, magpatuloy sa anumang pong magandang bagay na sinimulan mo sa aming mga buhay, O Lord God. Open our minds, Panginoon. Iyo pong patuloy na bungkalin ang aming mga puso, O Lord God, anumang pong espiritu ng hindi paniniwala, hindi pagtanggap ay aming tinatapakan. Sa pangalan ni Jesus, lukuban niyo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Salamat po sa katagumpayan sa pagbubulay-bulay namin ng iyong salita. Ikaw lamang po, O Diyos, ang maluwalhati, magbigyan ng karangalan, Panginoon, sapagkat kayo po, O Lord God, ang aming nag-iisang tunay na Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan, nilagay ko po dyan, Amazing Race. Sino po dito ang familiar dun sa TV, next slide, TV reality show na Amazing Race? Para po siyang similar, di ba po ang Pinoy Big Brother, nagkaroon sa Philippines, iba't ibang lugar sa Europe. Parang ganun rin po ito. Kung familiar po kayo dun sa Isola dei Famosi, tapos yung Pekino, parang ganyan, Express. Parang ganun siya. Amazing Race. At ang ano po dito, nagsimula po siya noong 2001
Ito po ay ang nagpapaano po sa kanya ay yung CBS. At ito po ay isang TV reality show series na meron po silang iba't ibang team na nag-i-split sa iba't ibang legs. Ang ano po nila is, kasi bakit na tinawag na Amazing Race? Kasi hindi po sila katulad ng Isla de Famosi na nandun lang po sila sa island, di ba? Parang survival of the fittest. Although parang ganun din yon, may survival ano din, pero sila po, pupunta-punta sila sa iba't ibang foreign land. Wherein, sila po ay, may mga clue silang matatagpuan doon at tutuklasin po nila. Mahuhulaan yung mga clue, tapos makikipag-usap po sila at makikihalubilo. Mapipilitan sila makihalubilo at makipag-usap sa mga locals. Halimbawa po sa Pilipinas, sa Batangas, ganyan, mapipilitan po silang makihalubilo. And more often po yung mga nakakasali doon, physically and mentally nagkakaroon po sila ng challenges. Kasi hindi lang po siya, si trata di un giorno, 2 giorni, kundi matagal. Kasi race po siya eh. Binibigyan sila ng budget na pagkakasyahin nila doon. Try na yung airfare, sagot po yun ng production ng channel na iyon. So dito po, nilagay ko po siya kasi Amazing Race. Kasi maihahalin tulad din po natin. Do you agree po? Maihahalin tulad po natin ang ating lakbayin bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya sa isang karera. Gaya po ng sa maraming liham po ni Pablo, sa epistles ni Pablo, ay inahilintulan niya po tayong mga mananampalataya sa isang atleta. Amen? At bakit nga po ba, dito sa Amazing Race, bakit nga po ba sila nagtsatsaga? Diba? Sabi ko nga dito sa sumali sila, nagsimula sila na mukha silang mga disente. Siguro yung itsura natin pag linggo, disente, maayos ang buhok, may mga lipstick pa. Tapos matatapos yung race na nag-iiba yung anyo nila. Mga siguro umaabot na, butot balat na sila, makikintab na yung mukha, yung mga buhok, mukha ng pangmostro, parang ganyan. Pero bakit sila nagtsatsaga? Dahil ang pinaglalabanan po nila dito ay $1 million. Ayan. Merong prize. Meron silang goal. Kaya wala na silang pakialam. Kahit anong itsura ko, kahit magutom pa ako, basta makuha ko yung prize na yon. Amen? Ilagay po natin sa ating spiritual journey. Kung ang buhay po natin ay isang karera, paano kaya ang pagtakbo natin? Gaano kaya katindi ang pagsusumikap nating tumakbo at makarating sa finish line? Amen? Ayan. Sabi nga po ni Pablo, di ba? Sa verse 12, not that I have already obtained all this. Ang ganda rin sa Tagalog, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Kasi di ba lagi po nagpapaalala si Pablo. And siguro, naramdaman ni Pablo na siguro parang merong naramdaman niya na merong mga bashers, salita siya ng salita dyan, hindi naman nakikita sa buhay niya. Mga ganon. Diba? So, iunahan niya na, hindi sa sinasabi kong nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip patuloy akong nagsusumikap. Sabihin nga po natin, nagsusumikap. Nagsusumikap para makamtan yun. Dahil ito ang layunin ni Kristo nang tawagin niya ako. Lahat nga po ng tinawag ni Kristo magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Tayo pong lahat bilang mananampalataya, nun pa lang pong nakakilala tayo sa Panginoon, tayo ay alam na natin na tayo itinawag ng Diyos and we are called by our names. Amen? Dito po, next slide. Yan. Now. Pressing on to be champions in this race towards Christ-likeness. Kahit po nung isang linggo, ang tindi ng labanan dun sa wireless na aspira pulvery ni Ate Madet, talaga namang nag-check pa tayo ng mga pangalan na nakalista para lang ang, kumbaga, masasabi natin na makakuha ng grand prize. Pero ako masaya na ako sa 18 kilong bigas because rice is life. Amen. Ayan. At tayo din po, di ba? Maraming beses na tayo inilin tulad ni Pablo, gaya nga po na sabi ko kanina, sa isang atleta, sa isang manlalaro, ang buhay ng isang mananampalataya. At dito po sa ating binasa, meron tayong 5 mahalagang bagay na kailangang maalala
upang makatulong sa atin na maipanalo ang ating lakbayin. Lahat nga po ng gustong maipanalo o maging champion ang sa lakbayin ng kanyang buhay mananampalataya, magsabi ng Amen. 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 Ayan. Kaya 5 bagay. Ang una po, divine dissatisfaction or discontentment, distinguished attention, direction, dedication, and deep collaboration. Punta po tayo sa unang bagay. Makikita po natin agad yan sa verse 12. At dito po, pag sinabi natin dissatisfaction, para bang, hindi, dapat pag mananampalataya ka, grateful ka, masaya ka kung anong meron ka. Fino adun certo punto. Pag sinasabi po, pag ang pinag-uusapan po ay yung kalalagayan natin sa spiritual growth natin, spiritual maturity natin, we can never say na satisfied ako. Amen? Kasi, hihinto tayo sa ating growth. Lagi niyo po narinig sa akin that we stop growing when we stop learning. Pag huminto tayo na matuto, no, na mag-aral, then stop tayo mag-grow. Pag dumating ka na sa punto ng buhay mo na ayaw mo nang makinig sa mga konsilyo ng mga mentors mo, konsilyo ng mga spiritual na tao sa buhay mo, na ikaw na lang lagi ang tama, pinipilit mo maging tama, kaya nagkakaroon ka na ng tama, di ba? Hindi ka na nag-grow. Amen? Sabi po ni M.R. Dehan, self-satisfaction is the death of progress. The most boring people I ever meet are the ones who take my time telling me what they have done when they ought to be doing. Diba? Sinasayang lang daw yung oras niya ng mga taong nagmamayabang, kasi ganito na ang nagawa ko. Itong ginagawa ko. Imbis na, ginagawa pa rin nila yung dapat nilang gawin. At patuloy na lumalabo sila sa kung anong ginagawa nila. Amen. Ewan ko po kung familiar kayo, meron pong vlogger, mami siya ni Miguel, yung guwapings na Gen Z, si Grace San Felix, like, naging famous siya sa pagtaktak niya ng kawali. Okay na to. Amen. Oh, okay. Okay na to, di ba? Pagtaktak niya, pag nagluluto, okay na to. Yun yung naging punchline niya. Di ba? Tayo po, although kay Grace San Felix po yun, sa atin, tayo maging Kristiyano. When we want to excel, when we want to grow, when we want to still run and finish the line, no? Hindi tayo dapat hahanto sa salitang, okay na to. Okay na to. Diba? Hindi, excellence does not equal to perfection. Iba po yun. 2 bagay po yun ang magkaiba. Excel, pinagbubuti mo ng pinagbubuti. Kahit hindi ka perfect, kahit hindi pa sobrang galing mo sa ginagawa mo, as long as umuusod ka, that is excellence. Amen? Nagkakaroon po tayo ng humble and honest evaluation of ourselves. Kasi bakit? Anong sabi? Ulitin natin yung sabi ni Pablo, hindi ko sinasabing na kantan ko na ang lahat. Pero alam niyo po, totoo lang, dito sa sitwasyong to ni Pablo, di ba po, from Saul to Paul, dati siyang nagper-persecute ng mga Christian, nung nakatagpo niya ng Panginoon, na turn upside down ng kanyang buhay, at talaga namang naging siya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. And para sa akin, kung re-reviewin ko ang buhay niya sa lahat ng kanyang pinagdaanan, pwede niya nang sabihin na nakamtan ko ang lahat. Pero, ganon siya ka-humble para sabihin, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat. Amen? Napaka-importante po sa atin nun, bilang mga Kristiyano. Kahit pa nasa rurok ka na, di ba, ng iyong pagiging Kristiyano, marami ka ng soto mo, marami ka ng na-disciple, na mentor, marami ng pastor ang naturuan ka. Diba, gaya po ni Bishop, kung isipin po natin si Bishop, ang dami nang na-plant na church, hindi lang po sa Europe, umabot ng Canada, meron na rin po sa Philippines, diba? Ganon na kalaki yung influence niya, pero makikita po natin na sila po, nananatili silang humble servants of God. Amen. Amen? Tayo pong lahat, we are still under construction. A work in progress. Kaya be gracious. No? Lalo na po pag meron tayong mga gawain, if you look to your left and your right,
Tapos ihahambing mo yung kung paano ka nag-exert ng effort sa iyong ministry, tapos inihambing mo ang sarili mo sa kaliwa at kanan, meron pong tendency nun na magmamalaki ka. Ay, bakit siya hindi? Bakit siya hindi siya lagi naglilinis? O bakit siya hindi siya lagi naglalagay ng basura sa likod ng kanyang kotse? O bakit siya hindi siya nagluluto ng may laman? Diba? Ang dami mong hahanapin. Pero if you look within, if you examine yourselves, ourselves, mahahumble tayo eh. Diba? This reminds me of the verse na talagang nagrema sa akin. At alam kong ito'y patuloy na tinuturo sa akin ng Panginoon sa buong taon ng 2025. John 8:14, I know where I came from and I know where I am going. Kung alam natin, kung napapaalalahanan tayo, saan ba tayo galing? Lahat tayo galing lang sa alikabok. Lahat tayo likha ng Panginoon. Hubad tayo dumating dito sa mundo. Diba? At saan din tayo pupunta? Sa Kanya pa rin naman. Kaya wala tayong ipagmamalaki. Satisfied with God? Yes, satisfied tayo sa Panginoon. Wala na tayong mahihiling pa, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want, but not contented where you are spiritually. Hindi tayo hahantong sabihin natin, okay na to. Ralph Waldo Emerson said, unless you try to do something beyond what you have already mastered, you will never grow. Diba? Lagi nire-reveal ng Panginoon kung anong gusto niyang ipagawa sa yung bago. Amen. Kasi ang tendency rin, ang nakakatakot din, pag lagi na lang yun at yun, na master mo na yung isang bagay, nagiging especially routine na lang siya sa'yo. Hindi mo na, para bang nagkakaroon ka na ng hindi mo na kailangan ng Lord, tanto alam ko na to. Mali-mali lang to sa akin. Alam ko nang mag-pray. Alam ko nang magsalita sa harap. Alam ko nang umawit, etc., etc. Pero, kung meron tayong divine dissatisfaction, divine discontentment, nare-remind tayo ng Lord, I need you, sabi ng awit. Diba? We need you. Amen? Thinking you are better than others kills growth. Pag nakita natin ang sarili natin, hindi naman sa pag-aanong pangalan. Diba? Very famous yung anong yun. Hindi naman sa pag-aanong pangalan, mas magaling ako magluto sa kanya ng ginataang tulingan. Pati tinik, kain mo. Di po ba? Dumarating po ba tayo sa puntong ganon? Paskong Pasko, ganon lang ang handa niya. Parang pang araw-araw lang. Nangyayari po ba yun? Amen. Amen. Kaya mahalaga na napapaalalahanan natin ang ating mga sarili, gaya ni Pablo, I haven't arrived, I haven't attained. Wala pa akong nararating. Wala pa ako sa kalahati. Amen? Hindi para maliitin ang ating sarili kasi mga anak po tayo ng Diyos, para ma-remain grounded tayo sa Panginoon. Nakalapat ang ating mga paa sa lupa. Amen? Pangalawa po, distinguish attention. Verse 13. Sabi po dito, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. One thing. Amen? Si Apostle Paul po, meron siyang one thing. Si Mary and Martha, doon sa story po, na napakaganda naman talaga. Lalo na pag busy-busyhan tayo sa mga aktibidades natin, napakaganda talagang pagbulay-bulayan ng story ni Mary and Martha. Amen. Dahil talagang maaari natin, sino yung mga Mary, sino yung mga Martha, pero sabi nga ni Maring Carol, kailangan natin maging Mary with a little bit of Martha. Kailangan, ikagalaw-galaw na nating mga kamay. Diba? Tulong-tulong tayo sa gawain ng Panginoon. Sabi dito, Martha, Martha, you are distracted by many things, but one thing is needed, and Mary has chosen the better part. Sabi po sa Luke 10:41 to 42. Bakit? Si Martha, abalang-abala sa pagluluto, sa paghahanda. Tapos si Mary nakita ni Martha na nakaupo sa paanan ni Jesus. Relax, nakababad sa presensya ng Panginoon. Natural, nairita tong si Martha. Nangyari po ba yun?
Sabado, bakit si Pastora na wala? Nag-text ako kay Mare, sabi ko, pasensya na, mag-aaral ako. Susunod, o di kaya mamaya. Diba? Kaya maraming hindi pagkakaintindihan dahil hinahanap natin sa iba yung mga bagay na nagagawa natin na hindi nagagawa ng iba. Amen. Tama po ba? O ako lang po yun? Ikaw lang. Amen? Nagreklamo si Martha kay Jesus, pero si Jesus anong sabi? You are distracted by many things. Pag titingnan natin yung kaliwa at kanan natin, titingnan natin na nai-stroke na yung isa. Kasi hindi siya gumagalaw, hindi siya tumutunog, eh baka na-paralyze na. Di ba? Nadidistract tayo. Imbes na concentrate tayo, habang nagsisilbi tayo sa Panginoon, nagluluto ka man, pawis-pawisan ka na, amoy ulam ka na sa ginagawa mo, you worship the Lord. That is your ministry to Him. Distinguish attention. Sentrato. Kung sa Dartman, bullseye. Amen? One thing ni David, the one thing I ask of the Lord, the one thing I seek most, is to live in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord's perfections and meditating in His temple. Amen? Ang sarap naman talaga. Kaya yung iba ayaw umuwi pag linggo. Gusto dito literal na. Kasi ang sarap talaga sa presensya ng Panginoon. Pero syempre, dapat bawat tahanan natin, nararanasan rin po natin doon ang presensya ng Panginoon. Winners become winners because they concentrate on one thing. Naniniwala po ba tayo doon? Ngayon na lang, nauso yung multitasking. Habang namamalansya ka, naglalaba ka, nagluluto ka, tapos nakaset yung alarm mo, nag-aaral ka din, hati yung time mo. Wala kang concentration sa isang bagay. That's why, yung quality ng ginagawa mo, hati-hati din. Nandiyan na nasunog na yung sinasaing mo. Tama po ba? Nakakatulong ang multitasking, pero meron din siyang disadvantage sa atin. That's why, we need a distinguished attention. We need to be reminded, ano ba yung goal ko? Bullseye ba? Parang nung nagpa-dart yung mga kalalakihan, katama ako ng doble yata doon kasi 10 euro din yun. Pang McDo. Ibo ba? Ano ka sa goal mo eh? Professional athletes, the very proficient ones, yung talagang mahuhusay. They typically are proficient at only one thing. Very rare po tayo makakita ng mga atleta na magaling sa sports sa dalawang bagay o more. No? Sige nga po, magsasabi ako ng pangalan ng atleta, sasabihin nyo kung anong sports. Sige na, tingnan natin kung gano'n nyo kakilala. Cristiano Ronaldo. LeBron James. Basketball. Kung makita si Ali, wala si Ali. At Manny Pacquiao. Boxing. Jannik Sinner. Tennis. Galing, magaling. Diego Maradona. Boxing. So, makibox. Heidelin Diaz. Weightlifting. Michael Jordan. Jerry Rice. Pass. Wala, hindi pala siya masyadong. American football. Okay, football. Tapos, Carlos Yulo. Gymnastic. Oh, yan. Diba? Kilala natin sila o nakilala sila on one thing. Pass. Na magaling sila. Amen? Si Nehemiah, naintindihan niya rin po yung one thing na yun. To rebuild the wall. Makikita po natin sa chapter 6 ng verse 3. Marami pong bagay na nag-require ng kanyang attention para ma-distract siya, pero wala siyang pakailan. Nag-focus po siya sa isang bagay. He was tempted to meet with different people na gustong mag-voice out ng kanilang concern sa kanya, makipagtagpo sa mga kaaway na gustong magkaroon ng private meetings with him. Pero ang sabi ni Nehemiah on verse 3 ng chapter 6, I am carrying a great project and cannot go down. Why should I stop while I leave it and go down to you? Parang po sa Tagalog.
Gaano kahalagang sasabihin mo para itigil kong ginagawa ko? Diba? Para maantala itong ginagawa ko. Diba? Parang sinasabi ni Nehemiah, nagre-rebuild ako ng wall. Pwede bang bukas na lang yung marites mo? Makakadelay lang yan ang ginagawa ko. Di po ba? Alam, naintindihan ni Nehemiah ang kanyang wanting. Ganon din po sa ating Christian race. Sabihin siguro natin, ang bastos naman ni Nehemiah, hindi man lang pinagbigyan, hindi man lang pinakinggan. No? May mga pagkakataon po sa ating buhay that we say no. Sabi ko po dito, no is a holy word. Sabihin nga po natin, no is a holy word. No is a holy word. Sabi po ni E. Stanley Jones, your capacity to say no will determine your capacity to say yes to greater things. Yung mga pagtanggi mo, bawa, Sabado, naya ka sa festa, ikaw ang magpipreach kinabukasan, tumanggi ka, it is a holy no po ba? Yes. Diba? Siguro naman, hindi naman magtatampo yung nag-imbita sa'yo kung ano, kung humindi ka. O di kaya, maraming inaano sa'yo. Lahat na, para ka na naging octopus. Lahat, yes. Diba? Siyempre yung quality ng iyong service, yung quality ng ginagawa mo, divided into many parts. Kaya nga, hindi ka na makapag-yes to greater things kasi pag yung black eye mo, malapanda ka na. Hindi mo na kayang gawin yun kasi hindi mo na maibigay yung best mo, yung yes mo sa greater things kasi nakapag-yes ka na sa malaking maliit na bagay. Kaya nga po, distinguish attention. We fail to be effective on our wanting if we say yes to everything. So, pwede po tayong mag-no. Pero wag naman no ng no. Kaya hindi ka na-involve. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka naparalyze na. Saka na no. Yung wala kang pakialam, bahala kayo dyan. Malaki na kayo. We are the body of Christ. Kaya lahat po tayo merong parte. Amen? Huwag lang tayo magsisilipan, pero let's be involved. No? Ayan. Okay? Kala po. Ganun din po sa ating Christian race, marami tayong maririnig na criticism, parang si Nehemiah, no? Maraming gustong mag-distract sa kanya sa pagre-rebuild ng wall niya. May mga mangyayari sa atin along the race, mga unexpected things along the journey. Kung titigil tayo at papansinin natin lahat, hindi tayo makakarating sa finish line. Or makarating man tayo, tapos ng laban. No? Magkakaroon tayo ng delay at detours sa ating takbuhin. Ano yung mga bagay na dapat mong tanggihan upang makasagot ka ng oo sa mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon? Too much work? Too much screen? Too much screen time? Wrong relationship? Multitasking ministry? Concentrate on what you are good. Concentrate on what God has called you to do. Concentrate on Jesus. Next slide po. Ayan. Alam natin kung gaano kasikat ang Starbucks. Masarap naman po talaga ang kanilang kape. At alam din po natin, ewan ko lang po pala kung alam niyo, kasi nag-research po ako, na sila, dumating po sa time na nawala yung kanilang focus on their one thing. No? Nawala yung kanilang focus sa kagustuhan nila ng rapid growth and expansion. Kasi, alam niyo po ba na around 30,000 stores all over the world ang meron ang Starbucks. Napakabilis talaga ng kanilang paglago. Pero simula nung nagkaroon sila ng rapid growth
and expansion, nagsimula namang mag-drop ang kanilang sales. Unti-unting bumagsak yung quality ng service nila. But then, nung naalala nila yung kanilang original goal, nag-refocus sila and prioritize nila ulit ang customers, high quality experience, they were able to regain the old magic. Kasi kung titingnan po natin, di ba, bakit nga ba ang sarap tambayan? Bukod sa ang bango ng kape, mayroon po silang, tinan nyo naman yung mga couches nila, very comfortable talaga yung place nila, tsaka yung ambience. No? Welcoming talaga yung ambience nila. Kaya po, they were reminded of their one thing. Kasi po yung concept nila ng Starbucks is to be a third place. Ibig sabihin, apart from home and work, dito ka. Meron kang pwesto dito sa Starbucks. Pwede kang mag-relax dito, pwede kang mag-aral dito, pwede kang magtrabaho dito, you can stay here. Ganun po yung concept nila. And nung naalala po nila yung kanilang one thing, nag-focus ulit sila sa customer experience, yung mga couches nila, welcoming environment, meron po silang personalization ng cup, diba? Sinusulat yung pangalan sa bawat tasa na papel, to build relationship. Para pag tinawag ka ng staff, diba? Florence, Best, di po ba? Consistency on high quality experience. Doon po sila ulit nagsimula magkaroon ng sales na malaki. So, ganun rin po sa atin. If we are reminded of our one thing, distinguish attention na hindi, no matter what, ito ang goal ko, ito ang price ko, marami mang mga distraction, hindi, tutok ako dito. Sa Hebrews po, di ba sabi, fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Pangatlong bagay po, direction. Sa verse 13 pa rin po, yung pangalawang bahagi. Sabi po dyan, what one thing I do, forgetting what is behind and reaching forward to what is ahead. Amen? Sinisigurado natin sa ating karera, sa ating lakbayin na tama po ang daan na ating tinatahak. Amen? Tama po ba? Lalo na, kung hindi natin kabisado yung ating pupuntahan, nandiyan nagagamit tayo ng GPS, meron pong mga phone application like Waze and Google Maps, lalo na kung hindi nga natin kabisado, hindi natin alam, at lalo na kung maraming auto-velox, di ba? Takot na takot po tayong mamultahan. Kaya nga, sabi ni Pablo, reaching forward, moving forward, reaching ahead, pinapaalala niya sa kanyang sarili at sa mga taga-Philippi na merong upward call, merong higher calling. At para magawa mo yon, sabi niya, forgetting what is behind. Forget mo na what is behind. Diba? Bilang mga driver po, na-imagine niyo po ba, isang tumatakbo sa karera, sa likod tumitingin, tumatakbo, ano po mangyayari? Diba madadapa? Hindi niya alam yung kanyang tinatakbo. Hindi niya nakikita. Yung mga nagdadrive po, sa likod po ba kayo unless na lang na umaatras kayo, sa likod kayo titingin. Pero kung nagdadrive ka, sa unahan ka nakatingin. Titingin ka minsan sa side mirror, sa rear mirror, pero most of the time, nakatingin ka sa direksyon na pupuntahan mo. Amen? We cannot run a Christian race always thinking about the past. Tumatakbo ka sa price mo, sa goal mo, fixing your eyes on Jesus. Hindi ka nakatingin sa likod. Bakit? You will be distracted. Amen? Pwedeng mabangga ka, mabagal ang pag-unlad, no? Kung lagi kang nakatingin sa nakaraan. Mabuti sana kung pagtingin natin sa nakaraan, binubulay-bulay mo yung kabutihan ng Diyos, yung papaano naging tapat ang Panginoon sa buhay mo. Pero kung yung pait ng nakaraan
ang pilit na binabalik tanawan, mabagal ang pag-unlad ng isang mananampalataya sa karera. Amen? Hindi ibig sabihin, yung salitang forget po, in the Bible, doesn't mean to lose your memory. Rather, it means, don't let it influence you. Ibig sabihin, kalimutan na lang ba? Ganun na lang ba yun? No? Hindi po ibig sabihin na mahina ang pag-alala mo, kundi hindi mo hahayaan na yung nakaraan mo, yung nangyari sa'yo, yung pait ng nasa likod mo, ay maka-apekto sa hinaharap mo. Amen po ba? Don't let your past influence your present. Your past doesn't define you. Sabihin nga po natin sa katabi natin, huwag mong hayaan na ma-influensyahan ka ng iyong nakaraan. Let go. Di po ba? Let go. 2025 na. Amen? 2025 na po. Sabi po ng Diyos sa Hebrews 8:12, their sins and their iniquities I will remember no more. Ang Diyos na po yan, ha? Ibig sabihin ba makakalimutin si Lord? Meron siyang bad memory? No. Ibig sabihin lang, He is no longer being influenced ng ating nakaraan. Parang sinasabi, okay anak, bibigyan kita ng panibagong pagkakataon. 2026 anak, panibagong chance to shine, to run, to press on toward the goal. Yung nagawa mo from 2025, simula nung pinanganak ka, ayoko ng pagbulay-bulayan yan. Pinatawad na kita. Kaya magpatawad ka na rin. Amen? Merong isang character sa Bible na napakagandang halimbawa ng kanyang naging response sa nangyari sa kanyang nakaraan. At yun ay si Joseph. No? Maltratato siya ng kanyang mga kapatid, sa selos, sa inggit. Favorite kasi si Joseph ng kanilang tatay, si Jacob. Binalak patayin, pero pinagkitaan na lang siya, ibinenta sa Midianite, dinala sa Egypt, napagbintangan na ni-rape si Mrs. Potiphar, nakulong. Alam na natin ang kwento ni Joseph. At naging second most powerful person po siya sa Egypt. Then came the famine. Dumating ang tagutom. No? Dumating ang tagutom, araw na nagkaharap-harap sila. Anong ginawa niya? Gaya po ba ng mga nangyayari sa pelikula? Babangon ako at tuturogin kita. Ngayon ako maghihigat sa iyo. Ganun po ba? Hindi. Ano pong sabi ni Joseph? But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring it about as it is this day to save many people alive. Yung binalak mong masama sa akin, binenta niyo ako, binalak niyo akong patayin, ngayon, nandito naman ako sa Egypt, di ba? Parang ganon. Pero, imbis na di ba? Parang chance na yun ni Joseph Pangalawa, sa pinakamakapangyarihang tao sa Egypt, pwede niyang hindi bigyan ng pagkain ng kanyang mga kapatid. Pero tumalikod siya, naiyak siya. Hinayaan niya na manalo ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kasi magagawa mo yun. Kasi hindi manggagaling sa iyo yung pag-ibig. Huhugutin mo yon sa pag-ibig ng Panginoon sa iyo mismo, sa atin mismo, na tayo, minahal tayo ng Diyos kahit noong mga panahon na hindi tayo kaibig-ibig. Amen? Kaya rin natin gawin yon. Look to the right direction. Move forward. Gusto mong maging miserable? Tingnan mo yung shoulder mo. Makikita mo ang daming balakubak. Diba? Joke. Gusto mong maging miserable? Bulay-bulayin mo. Sariwain mo araw-araw. Pagising mo pa lang sa umaga, magsimangot ka na agad. Ewan ko lang kung hindi ka maging miserable.
pero gusto mong umunlad ang buhay mo, iangat ka ng Panginoon, akayin ka niya, papunta sa Kanya, look forward, look to the right direction. Amen? Pang-apat, dedication. Sa verse 12 and verse 14, makikita po natin parehas dyan, sinabi po ni Pablo, I press on. No? Sabi po niya, sa akin pong Bible, yung term na ginamit niya, but I make every effort sa verse 12. As sa verse 14, I pursue as my goal. Ibig sabihin, nagpupursige ka. Hindi ka tumitigil. Ano bang pinaka-ano yun ng GMA? Hindi kayo namin tatantanan. Diba? Kung paano tayo pinursige ng Diyos kasi sasabing, hindi kita tatantanan. Oli, hindi kita tatantanan. Badet. Hanggat maunawaan mo ang laki ng pag-ibig ko sa iyo, hindi kita tatantanan. Amen? Ganun rin yung dedication na ine-expect sa atin ng Panginoon. Hindi natin dapat tantanan yung pag-usad natin, yung pagtakbo natin sa karera na Kanyang inihain, inilagay sa ating mga buhay. Yung idea po ng pressing on is to exert an effort. Dito po, na-realize ko na yung ibang English term po ng pamamalansya is to press. Di po ba? Kung narinig niyo na po yun. Kasi literally, pinipress mo ng madiin yung plancha. Kasi kung hindi mo po gagawin yun, hindi masyadong mawawala yung gusot ng damit. No? Pag winter, ang sarap mamalansya, yabang mo pa sa senyora, Senyora, portafori, tuto, yung plansyahin, pang buong taon, kaya kong plansyahin yan. Pag-start, talaktakan yung pawis mo, hindi mo na maintindihan kung anong amoy mo, pero nagtsatsaga ka, kasi meron kang prize na hinihintay at the end of the month, ang mahiwagang sweldo mo. Amen? Magde-dedicate ka, mag-exert ka ng effort, kasi meron kang prize. Tayo pong mga Kristiyano, higit pa sa sweldo ang price natin. Amen? Higit pa sa... Makalat ko sa vacuum ni Ate Badet. Ate Badet, i-live mo kung paano magamitin yun, di ba? Di po ba? Press on toward the goal. No, sabi nga, naririnig natin, no pain, no gain. Ano lang naman po yun, pero hindi naman po sa lahat ng bagay, gano'n, di ba? Kung wala kang tiyaga, wala kang ilaga. Kung hindi ka magpapawis, kung hindi mo pagsusumikapan, lalo na yung takbuhin mo, yung karera na inilagay sa'yo ng Diyos, nga, patay ang iyong buhay Kristiyano. Hindi po ito sinasabi ni Pablo para magpasikat dahil siya po mismo, habang sinusulat na ito, ay nasa kulungan siya sa Roma. No? Nakaranas po siya ng iba't ibang klaseng paghihirap, pagsubok, iba't ibang persecution ang pinagdaanan ni Pablo. Kaya naman sa 2 Corinthians 12:7-10, ang sabi niya po dyan, or because of these surpassingly great revelations, therefore, in order to keep me from becoming conceited, yung pinagdaanan niya, hindi niya pinagtampo sa Lord yun. Kinalimutan mo na ako. Bakit ba na ganito nangyayari sa buhay ko? Pinagsusumikapan ko namang i-share ang gospel ng Lord. Pero iniremind niya, sabi niya, para hindi ako magmayabang. I was given a thorn in my flesh. No, inalam ng Lord, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Amen? Inalam niya, inano niya ang sarili niya, ang kapangyarihan ng Diyos ay mas makikita, mas higit na makikita kapag ako'y mahina. Kapag hindi ko na kaya, doon mas nagsashine, doon mas nagmamanifest ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi kung ikaw lagi ka nagmamalaki, kaya ko to, ito kaya ko to, magaling ako dito. Nasa na si Lord sa buhay mo? Papaano na magniningning ang Panginoon? Amen? Sabi nga, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses. Pinagmamalaki niya yung kahinaan niya. Anong nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng poor eyesight, epilepsy, nagkaroon din siya ng migraine, binit siya
siya, nakulong siya, ang dami niya pong pinagdaanan. Pero sabi niya, therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Para bang ang sarap na ako'y mahina, Lord. Kasi kapag nanghihina ako, mas lalo ko pang kinakailangan ng kapangyarihan mo. Amen? I delight in weaknesses, in insults, in hardship, in persecution, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Kapag ako'y mahina, doon ako malakas, sapagkat ang lakas ko'y nanggagaling sa Panginoon. Amen? Makikita rin po natin, sa verse 6 ng chapter 3 rin po, sinabi niya po dyan, as for zeal, persecuting the church, as for righteousness based on the law, faultless. Yung kanya pong zealousness sa pag-ruin ng church, yung energy niya, kung paano siya nag-exert ng effort sa paninira, pagpapersecute ng mga mananampalataya, is the same energy na ginamit niya para makapaglingkod sa Diyos. To run the church. The same energy for ruining the church, the same energy to run the church. Yun ang ginawa ng Lord sa buhay ni Pablo. Sa Amazing Race, the prize is $1 million. No? Tayo po, bilang mga Kristiyano, may Christian race po tayo at meron din tayong dalawang uri ng prize. The prize of knowing our life purpose sa verse 12 and the prize of knowing eternal joy. Amen? Sabi doon, I pursue as my goal the prize promised by God's heavenly call in Christ Jesus. Hindi po tayo per sempre dito sa lupa. Amen. Magkakaroon tayo ng eternal joy. Nakakaranas man tayo minsan ng pagluha. Minsan nalulungkot ka, hindi mo maunawaan. Lalo na mga babae, yung mga hormonal imbalances. Diba? Bigla mo lang aawayin asawa mo, mga kasama mo sa bahay. Diba? Kaya unawain niyo po kami. Meron po kaming hormonal imbalances. Pero meron tayong eternal joy. Amen. Merong naghihintay na premyo sa atin. At winning is not about just trophies, yung talagang premyo mo lang, kundi kung papaano mo tinakbo ang iyong lakbayin. Amen? Panglima po, at dito tayo magtatapos. Sa verse 15 and hanggang 17, therefore, let all of us, sabihin po natin, all of us, who are mature, think this way. And if you think differently about anything, God will reveal this also to you. In any case, we should live up to whatever truth we have attained. Join in imitating me, brothers and sisters, and pay careful attention to those who live according to the example you have in us. Amen. Ginamit ni Pablo yung mga term na let us, we, join in imitating me, na nagsasabi po ng unity, pagkakaisa, amen, sama-sama, para bang sabihin mo, tapikin mo nga, sabi mo, yung katabi mo, walang susuko. Walang susuko. Amen, mapapagod, pero hindi susuko. We cannot win the race if every time we get tired, we just say, ayoko na, suko na ako, di ko na kaya. Nung nagpunta po kami ng Coron, 8 years ago, meron pong 700 steps. First day po yun. 700 steps pataas. Talaga namang mahihingal ka. Diba? Salamat sa Diyos po, nakarating ako dun sa tuktok. Pero marami pong mga bumalik talaga na hinihingil na hindi na nila nano. Tayo po, sa ating lakbayin bilang mananampalataya, pwede tayo magpahinga. No? Pero hindi yung mamamahinga ka na, hindi na rin muna ako sisimba. Hindi na rin muna ako magiging all involved. Kasi po yung rest talaga, yung Sabbath, is being in the Lord's presence. Amen? Winners never quit. If I may share po, nung high school ako, kasali po ako sa COCC. And by the grace of God, isa po ako sa mga naging officers back then. Yung pong, di ba, mayroong corps commander, yung nagko-command, tas may 4 na officer sa likod niya. Isa po ako dun sa 4 na officer sa likod. Certainly,
Hindi po ako naging officer by chance or dahil may favoritism. Lahat po ng officers ay dumaan sa matinding training. Well, hindi naman po katulad ng sa PNA o sa military. Pero dumaan po kami sa training, matinding training. Every Saturday morning po, darating ka sa school, geared up ka, naka-uniform ka, may rifle ka, may white t-shirt, nameplate, COCC pin, yung fatigue mo na 6-pocket, garrison belt na dapat makintab, sinecheck yan. Tapos, puting panyo, may hairnet ka, may beret ka, malinis ang kuko mo, maikli. At bukod po doon, training namin ay sa ilalim ng araw. Half day yon every Saturday. Sa ilalim ng araw. At minsan po, pag pinarurusahan kami, nakasquat kami, tiptoe ha, ganyan. Sa ilalim ng araw, 15 minutes minimum. Ano yun eh? Training. No? Yes, fascinated po ako sa mga ganong activities. Tuwang-tuwa po ako sa mga ganong activities. Yung papawisan ka, gagapang ka sa putik, rock climbing, camping na para kang kasali sa survival of the fittest, yung mag-ano kayo ng apoy, ganyan. At meron din po kaming training na naka-blindfold po kami. Naka-blindfold, papaamoy sa'yo yung mga mababahong amoy, tapos susubo sa'yo. Pero certainly, hindi naman po yung kung anong pinaamoy yun yung sinusubo. Parang tinetest lang nila kami, merong nasusuka. Kasi talagang minsan papaamoy sa'yo yung plema nila. Yung talagang titingnan nila kung kailan ka magkukwit. Ganun po yung training namin. High school pa lang po yun. At maraming beses po na bumigay ako physically. No? Dinadala po ako sa clinic nandiyan na hinihimatay ako, hinihika ako, tandang-tanda ako po sa clinic noon. Sinundan ako ng aming corps commander. Sabi niya, spell quit. Sabi ko, Sir, N-O-Q-U-I-T. Sir, quit. It's never quit. Sabi kong gano'n. Ilang beses niya akong pinaulit, ako no quit talaga. Kasi gustong-gusto ko yung ginagawa ko. Gustong, hindi lang siguro dahil gusto ko maging officer, pero masaya ako sa aking ginagawa. At ilang beses niya pong tinry yun, and ilang beses ko rin sinabi na N-O-Q-U-I-T. Dito po, makikita natin that winners never quit. Amen? Masasabi ko po, hindi po ito sa para ipagmayabang po kasi wala naman pera doon, wala naman kung ano doon. Pero masasabi ko sila, isa siya sa ano ko, accomplishment ko ng high school na siguro kung nag-quit ako, wala ako dun sa likod ng corps commander. Kasali po kami pag yung mga rifle exhibition, inihahagis-hagis yung mga rifle. Imagine ko kung sumuko ako, hindi sana ako naging officer, hindi ko sana nagawa sa mga cadet yung mga ipinararas namin. Gusto pa lang lumante, no? What I'm trying to say is, napakahalaga po ng salitang endurance sa ating buhay. To endure is the ability na kahit napapagod ka na, kahit nahihirapan ka na, kahit nasasaktan ka na, dahil alam mo yung goal mo, nakatingin ka sa Panginoon, Lord, naghihintay ako sa iyo, Savior, muli kang babalik at sa pagbalik mo, papahirin mo ang mga luha sa aking mga mata. Magpapatuloy ka pa rin. Amen? Magpapatuloy ka sa iyong lakbayin. Kaya sabihin nga po natin sa katabi natin, laban lang, hindi ka nag-iisa. Laban lang. Amen? Walang magsasabi na, ay, ayoko na. Kayo na lang. Sige, kayo na lang magpapatuloy. Mag-share na lang ako. Hindi po. Sama-sama po tayo. Ay, ayan po pala ang madilim. Ayan ako. Payat ako niyan. Yan ako. Yung cadet officer po ako niyan. Ayan. Victory comes by endurance. No? Lahat ng sumuko, di automatically talo ka na. No. Diba? Kaya hindi ka nag-endure. Just keep doing, keep going. You will never win the prize if you give up. Kaya sabay-sabay po natin ipanalo ang lakbayan natin. Sabihin natin, malayo pa, pero malayo na. Kasama natin ang Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Amen? Kaya ang sabi po sa verse 20, at ito po ang ating goal. Next slide po. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies.
so that they will be like His glorious body. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang tagalangit. Hindi ba yan si Prinsipe yan? Hindi ka tagalupa, hindi ka si Enteng Kabisote, tagalangit ka. Kaya umasa tayo na tagalangit. Mamuhay tayo ng buhay na makalangit. Hallelujah. Tayo po'y tumayong lahat. Thank you, Lord. Hallelujah. We need you, Lord. Lord, as we close this year, Panginoon, nasa huling linggo po kami ng 2025, Panginoon. And Lord, kung paano ka po namin kinailangan itong buong taong ito, ng mga nakaraang taon, ng aming buhay, ganun rin po katindi ang aming pangangailangan sa iyo ngayong taong ito, Panginoon. Help us, Panginoon, na wag po kaming makontento sa aming sitwasyon, sa aming spiritual growth, O God. We want more of you. We want more of you, Lord. Ito po ang sabi ng awit. Kailanman hindi po kami dapat makapagsabi na okay na to, tama na to, Panginoon. Tulungan mo kami na wag tumigil. Tulungan mo kami na wag huminto, na lumaban, Panginoon, sapagkat kayo po mismo lumalaban para sa amin, Lord Jesus. Salamat po sa biyaya. Salamat po sa katapatan mo, Panginoon. Kayo po mismo nag-share sa amin, O Lord God, upang maipanalo namin ang laban na ito, Panginoon. Kaya po ng sabi niyo kay Peter, Simon, Simon, inalaw niyo, Panginoon, na masif na parang harina ang kanyang pananampalataya. Ngunit nauna na ang panalangin niyo para sa kanya upang siya'y magtagumpay at mapalakas ang kanyang mga kapatiran. At ito rin po ang nais mo para sa amin, Panginoon. Ipagpatuloy namin ang lakbayin. Walang sino man dito, Panginoon, ang titigil, ang susuko, ang lalayo sa iyo, Panginoon, sapagkat kayo po mismo ang aakay sa amin. Your presence, we want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory, O Jesus. We want you in our lives. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Awitin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Patuloy mo pong pag-alabin, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. Ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. May mga pagkakataon pa na kami naglulupaypay, napapagod, O Diyos. Mga pagkakataon na nais naming sumuko, O Lord God. Akayin mo kami, Panginoon, ang iyong presensya na kami, O Lord God. Fix our eyes towards you, Lord God, the author and finisher of our faith, O Jesus. Kayo po ang pinakapremyo namin, sapagkat hindi po kami taga dito sa lupa. Meron po kami blessed hope, Panginoon. Meron po kami inaasahan, O Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Place I would rather be. There's no place I would rather sa be. Diyos, wala tayong pangungnas panglupa kundi sa kanyang presensya. Hearing your love, Kundi hearing nasa your ng Panginoon, love. nandun rin ang gusto natin. Oh, so set us apart. Dedicate control. I want more of you, God. Basta rin ang ating mga kamay. Set up fire in my soul that I can't contain, that I can't control. More of you, I Holy want Spirit. more of you,
Ama ng tahanan, ay patuloy na patatatagin mo, Panginoon. Bawat ina, bawat mga anak, Panginoon, lukupan mo po kami ng iyong banal na dugo, O Lord God. Thank you, Jesus. Continue to unite us. Yakapin mo po kami, Ama.